Kaya kung kunyari papipiliin mo ako, saan mas maganda kung pagbabasihan natin yung yung social life, Pilipinas naman talaga. Nandun lahat ng tropa mo, nandun yung mga kaibigan mo, andyan yung mga kamag-anak mo. Yun. Yeesh. Susunod tayo sa aking, of course, aking asawa. Grabe. Simula kagapon umuulan, tingnan niyo naman. Ang panahon, di ba? Napakadilim. Anong oras pa lang? 5 PM. Madilim. Bad weather. Bad weather ang panahon, pero hindi, lumalamig na siya. Lumalabig na medyo nakakaasar na. Konti na lang. Ito na naman tayo, balot na naman. Pero sa ngayon, wala pa. Hopefully, itong weekend hindi pa ganong kalamig. Para naman kahit paano makalabas-labas pa tayo, no? Maglalakad-lakad pa tayo. Pipicturean ko pa yung mga rito, yung mga mga Halloween display nila. I-appreciate natin yung mga pinaghirapan nila at pinaggagastusan nila na display sa kanilang mga harapan. Saka dadaan pa yung trick or treat, yung Halloween. Di pa ako bibili nga sana kami ng mga yung mga pumpkin para ika-carve namin. Baka bukas punta ako. Subukan nating mag-carve ng pumpkin, no? Para masubukan natin. Lagi ko nakita. Una ko nakita yun dati, basta batang-bata ka pa. Ang galing sabi, paano kaya yung ginagawa? Di ba, ang daming mga design, tapos nilalagyan nila ng ilaw sa loob, yung pumpkin, para Tapos nakita ko si Inags. Shoutout kay Inags. Gagawa yun, November pa. Hindi, kailan ba yung gumagawa si Inags? Gumagawa yun si Inags ng pumpkin niya Tapos tatanggalin niya na January na. Meron sa akin Merong nag-comment sa akin na naman Alam mo, napaka-hateful ng mga tao, no? Bakit kaya kayo ganyan, no? Dapat maging masaya na lang tayo, no? Meron nag-comment na naman sa akin, ayun naman dyan sa Canada, walang social life, puro trabaho. Meron mga double job, triple job. Totoo naman. Meron talagang mga tao dito na ganyan lang yung yung parang parang buong linggo nasa trabaho na lang, ganyan. Hindi natin hindi natin sila masisisi, di ba? Iba-iba tayo At tulad ko, isang trabaho lang, okay na yun. Hindi mo naman kailangan mag-double job, triple job Nasa tao na yan. Meron din naman mga ganyan sa Pilipinas. Kasi sabi nga nung comment, wala namang social life dyan. Syempre, hindi siya kasi tulad ng, lalo na ako, taga Makati ako dati, nung nasa Pilipinas pa. Talagang, yung mga kaopisina ko, pagka nag-iayon, kahit weekdays, tara, shot tayo mamaya. Shot lang, ganyan. Tapos yung misis ko, tara gala muna tayo sa sa mall. Actually, yun yung mga nakakamiss talaga sa Pilipinas kasi accessible yung mga ganyang galawan sa Pilipinas. Kasi kami, yung trabaho ko nasa may Makati lang. Basta malapit lang. Tapos walking distance mo lang lahat ng mga malls doon. Katabi yung Landmark, katabi mo yung Glorieta, yung Greenbelt. Nandun lang, lalakarin mo lang pagkapauwi ka kasi doon kami sumasakay ng jeep ng misis ko. Tapos ngayon, yung mga kaopisina ko naman, tara, shot tayo kasi nasa likod lang namin, so likod ng opisina namin, may mga inuman na doon. Kaya madali lang yung shot. Minsan nga tatawag sa akin, magme-message sa akin si Rochelle kasi wala pa ako sa bahay. Magme-message sa akin yun, nasa ka na? Magre-reply ako, mayroon lang akong tinatapos. May tinatapos lang ako na alak. Kasama ko mga shoutout, sila paring AJ, sila paring Dalv. Yan, sila yung mga lagi kong kainuman, mga kaopisina, kaibigan, kumpare, yung mga yan. Mga hindi mo malilimutan na mga tropa sa Pilipinas. Yan yung actually, hindi naman tayo nalo-lonely dito kasi meron din naman tayo mga ganyang kaibigan dito. Pero yun nga, isa sinasabi ng nag-comment, masyadong
wala na yung social life. Kasi nga, dito, sanay yung mga Canadians dito na buong weekend mo, ano lang yan, trabaho lang. Hindi siya yung tulad ng yung mga establishment dito, alas 6, alas 5, sarado na. Saka hindi dito kasi yung katulad ng mga malls natin dyan sa Pilipinas na kumpleto. Pag pumasok ka sa mall, hindi lang siya bilihan, di ba? Ano yan, nandyan yung arcade, lagi yung pinupuntahan dati, nandyan yung mga kainan, nandyan yung mga, basta marami ka ng kumpleto, rekados na yung yung mall sa atin sa Pilipinas. Dito, ang lang, merong kainan, kaya lang ilan lang yung yung mapagpipilian mo. Tapos mga maiikutan mo lang, kaliit-liit, hindi nga siya mall. Alam niyo yung hypermart? Ganun lang yung yung laki niya. Hindi ko nga tinatawag na mall yun, yung sa shoppers eh. Kasi talagang bilang na bilang lang yung mga yung mga laman nung na yun, mga bilihan, mga damit, mga ganyan. Hindi siya yung talaga. Tapos wala ring mga inuman. Tapos dito, hindi tulad sa Pilipinas na kunyari gusto mo bumili ng alak, nandyan lang yung alak. Bibili ka lang sa mga tindahan, ganyan. Doon sa Pilipinas, di ba? Kahit saan merong alak, sa mall, sa tindahan, basta kahit saan. Dito ang bilihan mo lang ng alak dito, yan. Yung lang. Yun, yung liquor mart lang. Yan lang yung mabibilan mo ng alak dito. Tapos ang nakakatawa pa dito, yung mabibili mo na para ka bumili rito, kailangan mo pang mag-ID. Hindi ka basta-basta makakabili ng alak dito. Yung misis ko naghihintay na. Nalita ko ng uwi eh. Akala niya siguro nasa labas na ako eh. Mamaya lang, tapusin ko yung video. Yun, kakawi lang namin. Sumahod daw siya kaya nanlibre. Kumain muna kami. Kakasabi ko lang na walang rito mga makakainan no. Meron naman dito mga makakainin, kaya lang hindi nga lang yung para sa sinasabi ko na sa mall. Kaya parang boring. Tapos dito, di ba, yung ano ba to? Tahimik lagi yung neighborhood. Hindi siya yung tulad sa Pilipinas na pagka kahit anong magmamadaling araw na may mga nagiinom pa, mga bibidyoke pa. Dito talaga tahimik. Talagang parang kaya masasabi mo na parang walang social life. Kasi ang aga matulog ng mga Canadians dito, ang aga nila matulog. Mga alas 10 pa lang ata, alas 9 tulog na yung mga Pilipino lang yung mga nagpupuyat dito ng todo. Malaking pinagkaiba sa sa atin sa Pilipinas saka sa dito. Kaya kung kunyari papipiliin mo ako, saan mas maganda kung pagbabasihan natin yung yung social life, Pilipinas naman talaga. Nandun lahat ng tropa mo, nandun yung mga kaibigan mo, andyan yung mga kamag-anak mo. Yung namimiss ng misis ko talaga. Ako namimiss ko na ito na naman, magpapasko na naman. Wala na namang yung tulad ng pagka nasa Pilipinas ka, di ba? September pa lang, ang saya-saya na. Dito wala. Boring. Kaya lang, ganun talaga eh. Yan ang pinagpalit mo sa magandang future. I can live with that. Na lang ako, yung merong nag-comment kasi sa akin na wala nga social life dito. Ang maganda naman dito, di ba dyan may mga beer house na yung mga nagsasayaw na pero hindi siya yung open na parang mga patagupa na ganun na mga show. Dito, nandyan lang sa may gitna ng pupuntahan mo lang. Tapos may mga nagsasayaw na mga puti, ganyan. Ito, nakikwento lang naman sa akin to Hindi pa ako pumapasok. Papasok ka raw doon. Parang wala lang. Lang siya, parang entertainment lang siya na mga nasa paligid, mga ordinaryo lang na nag-iinom ganyan, pero parang siya strip club ganyan. Merong nagsasayaw na babae sa pool ganyan, mga puti, iba-iba. Nakwento lang naman sa akin yun, hindi na pa ako pero syempre nasa tao naman yun, kung kunyari tulad kami nung wala pa yung pamilya ko, panay ang inom din namin, di ba? Halos lahat ng post ko, puro nagiinom kami ng mga tropa dito. Simula Biyernes ng gabi hanggang nagiinom lang kami. Kasi nga, wala pa yung pamilya.
nung dumating na, syempre, iba na yung mga trip. Hindi na kami lagi magkakasama, ganyan. Ilang muna. At inano ko lang, kinonfirm ko lang na talagang walang social life dito sa lugar namin ha. Pero hindi naman lahat. Pumunta ka sa Toronto, meron doon buhay na buhay yung mga, kasi pumunta na kami ng Toronto dati. Yun, buhay na buhay doon. Kasi ano yun parang Makati yung lugar na yun na hanggang gabi maglakad-lakad ka sa maraming mga inuman, ganyan. Depende rin sa lugar. Sa Pilipinas ba wala bang ganitong lugar din na parang probinsya? Meron din naman. Sige na, madilim na. I-edit ko pa to, no? Sige na. Like, share, subscribe mga ga. Alam niyo na yun. Sige na, paalam.